Sunod na ating pag-usapan, nagpasalamat na po si General Torre, III, PNP Director General sa mga donors, supporters, kung bakit siya nakalikom ng more or less ay 16,300,000 cash plus mga items, mga rice, dilata at iba pa, more or less daw mga 20 million na na-donate niya, tutulong sa Red Cross, Quezon City, DSWD, mga taga-Baseco Compound at iba pa ng mga biktima ng typhoon at flooding. Yan po yung kinita dun sa ininjan, hindi sinipot ni Baste. Kaya nga may kabiruan ngayon. Basta umiwas, basta nawala si Baste, wala nang iba. Ayan ho ang nangyari. Okay? So ganun pa man, ay ibinigay na po ang mga donasyon na yan at nagpasalamat ang PNP chief sa mga donasyong ito. Pero ito po yung pinakabago. Wala na pong oras, hindi na po papansinin, hindi na po magpapaloko si General Torre PNP chief sa muling paghahamon nitong si Baste. Hindi na daw magpapabudol siya. Kasi si Baste nagyaya ngayon, anytime daw, pwede na siya. Meron nga sinabing Tuesday at Wednesday pa. Hindi na pwede yun. Sino ka naman para pagbigyan ng PNP? Dami-dami ng trabaho ng PNP. Nag-effort sila, nagbigay ng schedule, pinag-aabalahan, lahat-lahat. Hindi ka dumating. Tapos ngayon, naghahanap ka ng ibang schedule. So sabi ni General Torre, hindi na. Wala na akong oras dyan. Wala na tayong panahon. Panluloko na lang yan. Hindi na ako magpapaloko. Tapos. So wala na akong mangyayaring bakbakan. Kasi ayaw na ni General Torre na patulan itong si Baste na sabi nga natin dapat pahit ang nangyari ay flight. Kasi dapat laban pero hindi siya, dahil nawala siya, nag-flight siya papunta na Singapore. Kaya ho, gano'n nangyari. Ayun, hindi na ho yan papatulan pa. At dapat lang naman. Sayang yung oras. Napakadami yung trabaho ng PNP dahil to serve and protect, Director General yan. At biniro pa nga ng ating Pangulo doon sa SONA na nababanggit yung mga champion sa sports, ay sabi niya may bago daw tayong champion. At binanggit niya si General Torre, kaya si General Torre natawa rin at tumayo pa doon sa Kongreso dahil binanggit ng Pangulo siya ay bagong champion. Kasi nga natalo at hindi dumating si Baste. Kaya si Baste kahit anong gawin niya, talo siya. Kahit anong gawin niya ngayon, tapos na yan. Hindi na siya papatulan. At itunuloy na rin Pangulo na bagong kampiyon. Maintindihan, no? Kinatulan ng Pangulo, kaya nagkatawa ng pakahapon noong isang araw doon sa SONA. Di ba? Ano sabi ng Pangulo? Bagong kampiyon, General Torre. Tindi, ano ba? Ang lupit, ano ha? So, siyempre, nako, talaga pong kampiyon sa pagseserbisyo sa taong bayan, si General Torre, dahil ngayon po sa atin pong datos, sa mga nakikita natin, na mga ano ba tawag dito, mga pangyayari, mas marami po ang nahuhuli ngayon ng mga durugista at mga nahuhuli po ng mga pulburon kesa noong kapanahunan ni Digong. At yan po ay kumbaga sa initiative na rin ng ating Pangulo. At panahon pa lang ni Marbil, ngayon na naging si General Torre ang PNP chief, mas lalo pong pinaigting ang laban kontra sa droga. Kaya po ang ating General Torre ay talagang napaka-epektibo na chief PNP. Yeah, six times ang dami nung confiscation ngayon ng shabu on the same period compared to the previous administration. Magkaiba. Mas effective tayo ngayon. Definitely. I'm very, very sure of that. Ano po yung masasabi sa mga isyu niya? 80% ng mga Pilipino pabor na si Sara ay bigyan ng pagkakataon or sa impeachment. Magkaroon ng impeachment. Yes or no ang tanong. 80% pumabor. 14% lang ang nagno sa Okta Research Survey noong second week ng July. Okay? Mga senador, may paninindigan ba? Maninindigan pa ba o hindi na? Yan ang ating tanong. Okay? At General Torre, bida. Saludo ang marami. Dahil maraming natulungan na biktima ng flooding at typhoon sa boxing na hindi natuloy dahil sabi nila ay natakot daw. Duwag nga ba? Si Baste, tinatanong ko lang. Okay? So, ayan po ang mga nangyari.
Any comment, reaction sa mga isyong mga nangyari sa ating bayan? Issue lang, walang personalan. Pero kailangan nyo malaman ang mga nangyari at yan naman ang aking obligasyon bilang ako'y mamamahayag at bilang tayo political vlogger, himay-himayin, ipaliwanag ano ba ang nangyayari at kaganapan sa ating bayan. Please like and share ng ating video. At yan nga po ang magandang naidulot ng pagyayabang ni Baste Duterte. Nakatulong patuloy ang ating Chief PNP General Torre sa ating mga kababayan na nasalanta ng baha, bagyo, habagat nitong mga nakaraang linggo. So, yung pong pagyayabang ni Baste, di ba, nakapagdulot pa ng kabutihan sa ating mga kababayan. Kaya lang, ito nga pong si Baste Duterte ay kumbaga parang naging tampulan ng tukso, naging laughing stock dahil nga po sa kanyang pinakitang kaduwagan sa paghahamon ng suntukan with Chief PNP. Ito nga pong meron nga pong isang ating nakita na isang kababayan na naglabas, etong si Sangkay Janjan, ayan nakita ko kay Sangkay Janjan, meron siya inilabas na parang travel authority from DILG. Ni Baste Duterte. Ito kasi yung pinapanangga ng mga DDS na planado yung lakad, nakaplano na yung lakad ni Baste 2 weeks before o 2 weeks ago bago maghamon, alam na daw nila yung laban, alam na nila yung lakad. Sinasabi ni Banatbay na ito daw si General Torre ay alam daw nalalakad si Baste, kaya daw yung hamon ni Baste ay tinanggap daw agad-agad ni General Torre dahil nga daw po alam naman daw ni General Torre na hindi naman daw talaga makakapunta doon sa sinabing time at venue ng kanilang boxing match etong si Baste dahil nga po kumbaga parang planado daw. Pero alam niyo po, any excuse na sinasabi ng mga DDS ay wala po yan kakwenta-kwenta. Dahil nga po, alam naman natin kung sino ang unang naghamon, nagyabang dito kay General Torre at walang iba kung hindi si Baste Duterte. Di ba? Kapag katapos na ikaw ay maghamon at ikaw ay pinalagan, di ba? At tinanggap ang iyong hamon, sa ang idadahilan ay etong lakad kuno ni Baste na matagal ng planado at meron na nga daw pong travel authority sa DILG. Ito daw po yung napag-alaman ni DILG chief, ni PNP chief. Kaya po sumagot sa laban sa hamon na laban ng suntukan ni Baste. Actually, itong sulat na ito ng DILG, ito pong travel authority na ito, hindi po ibig sabihin ito. Ito po ay isang excuse letter sa isang paghahamon. Huwag kayong magtago sa isang excuse letter kuno na meron na ang DILG. Di ba? Hindi po pwedeng gawing yan, excuse yan. Hindi yan yung kapag ikay umabsent ng high school, nagagawa ang magulang mo ng sulat para ikaw ay payagang makapasok ng iyong maestra. Hindi po ganyan. Tumatayo itong travel authority na ito. Kahit ano pa ang iyong maging hamon, kahit ano pa ang iyong gawing pag-challenge dito kaya General Torre, di ba? Kung ikaw pala'y may lakad, bakit ka naghamon? In the first place, yun ang dapat na tanuhin kay Baste. Hindi yung sasabihin na, hindi, matagal na may travel authority. Matagal na nga alam niya na, na may lakad Alam na nga namin, pupunta talaga sila 2 weeks before. Diba, yan ang mga palusot nila. Pero, diba, kami magtatanong, alam pa na ni Baste may lakad siya, kaya ba siya nagamon kay General Torre? Dahil alam niyang aalis siya? Magkakaroon siya ng excuse para hindi lumaban kay General Torre? Yun ba ang gusto nyo ipaintindi sa amin? Di ba? Kaya alam nyo, itong si General Torre, talagang pag-iinitan to ng ating mga katunggali na DDS, ng mga DDFs, DOTAE, mga DD-sheet. Kasi nga po, maganda ang ginagawa ng ating PNP chief. Kahit simula pa lang nung siya
PRO 12 Regional Director, hanggang naging CIDG, hanggang naging PNP Chief. Talagang pinag-iinitan. Ikaw ba naman, maipakulong mo si Bigong, maipakulong mo si Kibulok, hindi ka ba pag-iinitan ng mga DDS? Diba? Kaya nga gigil na gigil si Basti sa kanya eh. Diba? Kaya nga buiset na buiset si Baste Duterte kaya General Torre. Dahil nga po, naipakulong nito ang kanyang ama na sinasabing pinakamatapang, pinakamakapangyarihan na politiko dito sa ating bansa. Pero walang nagawa nung si General Torre na ang humuli doon sa NAIA para i-deliver sa dahig na hanggang ngayon po nabubulok pa din sa kulungan. Maglilimang buwan na. Kaya alam nyo, eto, actually tapos naman na ito, siguro baka wala naman na talagang mangyayaring boxing match between General Torre at kay Baste Duterte dahil nga po naipakita na ni Baste ang kanyang kaduwagan at nagtatago sa isang family trip, sa isang papel na sinasabing may travel authority, di ba? Diyan na lang sila nagtatago eh. Pero hindi na po mababago ang isipan ng mga Pilipino, kahit nga yung mga kasama ko doon sa GC ng mga pro Duterte, kanilang kinukutya, kanilang pinagtatawanan at ginagawa pong lapping stock etong si Baste, yung nangyari dito na pag-amon ni Baste pero hindi po lumaban. Yan po lahat ay kumbaga habang buhay na natatanim sa isipan ng mga Pilipino na ang isang Baste Duterte kapag naghamon muli ay isang Barbie, isang duwag, hindi po talaga lalaban at puro bunganga lang ang pinapairal. So lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo mo, chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.